Pagdating namin sa Paddy Tiger, dali-dali akong pumasok ng bathroom para maligo. Pakiramdam ko para nangangati ang buo kong katawan kanina, kahit na naka-leggings naman ako. Nang lumabas na ako, nakita ko siya nakahiga sa kama at natutulog. Mukha siyang pagod. Kawawa naman. Na-stress ata siya kanina sa akin. Di ko naman talaga akalain na sa bakbakan palang punta niya eh. Di naman kasi ako na-inform eh. Pagkatapos ko magbihis, nagluto na muna ako para sa aming dinner. Nagluto ako ng tinolang manok para kahit papaano, bumalik yung nawalang fluid sa katawan niya. Kanino nga ba siya na-stress? Sa mga kalaban ba o sa akin? Natawa na lamang ako. Pinapakulo ko nilagang manok at tumupo na muna ako habang inihimas ang aking tiyan. Sana mga babies, hindi kayo magmana sa mommy nyo ha? Bulong ko habang inihimas ang aking tummy. Napakalit ng tummy ko kahit kambal ang nasa loob, pero ramdam ko ang pagpitik nila doon. It is their heartbeats. Nang luto na, lumabas muna ako sa pad at nag-grocery muna. Malapit lang pamilihan mula sa pad niya. Dalawang malaking plastic bags ang buhat-buhat ko sa loob ng grocery store. Naparami pa lang pinamili ko kaya ako ngayon na nahihirapan. Miss, tulungan na kita. Mula sa aking likuran may lalaking kumuha ng dalawang plastic bags na hawak ko. Muntik tumulo yung laway ko na makita kong itsura niya. My gosh! Nakasando lang siya at baggy pants. Bakat na bakat yung sexy muscles niya. Napakagat labi tuloy ako. Ang syrup-syrup niya. Bulong ng malandi kong utak. Ala, salamat pogi, sambit ko. Tumigil muna kami sa tapat na isang coffee shop. You want to have coffee with me now? Nakangiti nitong tanong. San ba to nilihi? Bakit pati labi at ngipin perfect na perfect? Wala ako nagawa kundi tumango at sundan siya. Papasok sa coffee shop malapit sa Paddy Tiger Jeller. Nang asawa ko pala. Nakalimutan ko saglit si Tiger dahil sa hot pandesal at yaming elementong to na nag-offer pa talaga sa akin ng coffee. I'm Austin Wayne, and you are? I'm Jelaine, Jelay for short. Salamat ha sa pagtulong sa akin, pero lulubos-lubosin ko na ha. Paketid sa pad ko, saad ko. Sure, saan ba ang pad mo? Sa kabilang street lang. Wow, magkapit bahay pala tayo. Saad ni Austin na matamis ng ngiti habang nakatingin din sa akin. Hoy, may asawa na ako. Yung ngiti mo, ha? Direkta kong saad sa kanya. Ano? Ano naman kahulugan ng ngiti ko? Parang pandesal ako na gusto mong isawsaw dyan sa kape. Nangiti ako sa kanya dahil namula ang mukha niya. You're unbelievable, Jelay. Alam mo ang prangka mong tao. Of course, direct to the point ako. So, friends lang, okay ba sa'yo? Tanong niya. Depende. Kung lagi kang manlilibre sa akin. Sagot ko. Natawa naman to sa sinabi ko. Alam mo maganda ang katawan mo. Pakita nga ng abs. Walang hiya talaga ang bibig ko. Tinaas naman ito ang sando at talagang maganda nga ang katawan niya. Jelay, inuto mo na ako agad. Saad nito. Pwede ba hawak? Nabigla ako nang kunin niyang aking palad at dinala sa kanyang abs. My gosh, ang tigas. Ala Austin, ang tigas. Namula siya sa sinabi ko. Alam mo, natatawa ako sa Jelay eh. Unlike other girls, wala ka talagang preno magsalita. Wala sa wisyo, diretso kong ininom ang kape na nilapag kanina ng waiter. Napaso tuloy ang dila sa katangahan ko. Nanlaki ang aking mata na makita ko si Tiger, literal palapit sa aming mesa. Hello wife, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap sa pad. Sambit nito at dinikit ang katawan sa akin, sabay akbay sa balikat ko. Nag-grocery lang ako. Kanina pa kita hinahanap. Ramdam ko ang bigat ng kamay niya sa aking balikat. I see. Akala ko kasi naghahanap ka ng mapipisil na matigas. Bulong pa nito sa akin. Ngumiti ako sa kanya at sinipa ang paa niya. Tiger, si Austin Wayne nga pala. Si Tiger. Pagpapakilala ko sa kanila. Her husband. Dugtong pa ni Tiger. Hello, nice to meet you, Tiger. By the way, Jelaine, I need to go. See you next time. Magkapit-bahay naman tayo. Tumayo ito at sumenyas kay Tiger. So, my new friend ka na naman, Jelaine. Seryosong saad sa akin. Ano kung friendly ako? Di kagaya mo, loner at mukhang ermitanyo. Inis kong saad dito. May papisil-pisil ka pa. Matigas ba? Kasing tigas ba nito? Kinuha niya ang kamay ko at tinantay sa kanyang matigas na alaga na nag-aalburoto sa pantalon. Bigla ako inalis ang kamay ko. Manya ka talaga.
Ang daming tao. Ah, so yung kanina okay lang. Kapag sa asawa mo hindi, biglang nahihiya na? CR na nga muna ako. Just wait, panira ka talaga ng araw, jailer. Sambit ko. Pumasok ako ng ladies' comfort room at nanlisik ang aking mga mata nung bigla niya akong hilahin sa loob ng isang cubicle at nilakang pinto. What are you doing? Tanong ko, ngunit bigla na lang niya akong hinalika na mapusok. Ang kamay pumasok sa loob ng t-shirt at pinisil ang aking dibdib. Tay, umuwi na tayo. Hinihingal kong saad nang bumaba ang labi niya sa dibdib ko. Dahil manipis na ang ambra ko, ibinaba niya lang ito. Not until I'm done punishing you. Sambit niya at pinatalikod ako. Binaba ang aking cotton shorts. Napaungol ako na maramdaman ang pagganap niya sa aming dalawa. Birilisan pa niya ang galaw habang kanyang dalawang kamay walang tigil sa paglalaro sa dibdib ko. Tinakip niya ang bibig gamit ang kanang kamay niya na makitang may taong pumasok ng CR. Binagalan niyang paggalaw pero di ko pa rin mapigilang mapaungol dahil sa sarap ng bawat hagod niya. Inawakan niya ang kabilang pisngi ko at tinalikan ako sa labi. Napahagat naman ako sa aking paibabang labi sa sobrang pagpipigil sa pag-ungol. Patuloy lamang upang di makalabas ang mga ungol na sobrang kasarapang nararamdaman nang marating na namin ang sakdulan. I love you. Bulong niya sa akin habang tinaas ulit ang aking underwear. I love you too, Cheller. Bulong ko rin sa kanya. Hindi naman maikakailang mahal ko siya dahil naramdaman ko yon tuwing mag-iisang aming katawan. Isa pa wala akong magagawa kundi mahalin siya dahil mag-asawa na kami. Wala akong choice. Char! Tiger Jeller. Maaga ako nagising at nagsimulang magluto ng almusal. Naglinis ng buong pad at naglaba, habang ang reyna kong Amazona mahimbing pa rin natutulog sa kwarto namin. Ito na siguro ang babaeng kabayaran sa lahat ng katarantaduhang ginawa ko. Bakit di ako makatanggi sa kanya? Ba't natataranta ako kapag nagagalit siya? Nagsiselos ako pag may lumalapit na iba sa kanya. Isa akong bilyonaryo eh. Habulin ng babae at isa sa pinakamagaling na assassins. Pero takot sa isang Jolene Garcia? Hindi pwede to. Dapat siyang matakot sa akin. Pagkagising niya ngayon, sisiguraduhin ko ako na ang hari at second in command lang ang babaeng to. Good morning! Nakangiti siya sa akin na makita na malinis na ang buong pad. Hinalikan niya ako sa labi at niyakap ako. Pinisil niya ang aking natutulog na alaga na nagising ata sa ginawa ng Amazonang to. Maldita pero pagdating sa lambingan, napakaswerte ko sa babaeng to. Kaya maganda ka sa pag nasa mood siya. Ihanda mo ng breakfast natin ha? Tapos na ako magluto. Utos ko sa kanya. Dapat lang talaga na akong masusunod. Ayoko. Ikaw na, please. Jolene, ikaw ang babae kahit ikaw maghahanda, lalo na sa paghahanda ng mesa. Seryoso kong saad. Hindi ako sunod-sunod sa asawa kaya't dapat lang na malaman na niya yon. Hindi na lang ako kakain. Pala ka sa buhay mo. Tumayo ito at nakasimangot sa akin. Jolene, gawin mo ang sinasabi ko. Utos ko sa kanya. Ang sabi ko, hindi ako kakain. Doon na lang ako kakain ng pandesal sa kapitbahay. Buti pa siya, pinagsisilbihan ako. E di puntahan mo. She's really testing my patience. As an assassin, trained kami na maging matigas at huwag madadala sa aming nararamdaman. Tumayo siya at napangiti ako nang lumapit siya sa kitchen. Now you know, Jolene. Akala ko maghahanda na siya ng breakfast. Pero naghugas lang to ng kamay at diretsong pumunta sa pintuan, binuksan ng pinto. At talagang seryoso siya na ang Austin way na yon siya kakain? Napakatigas ng ulo ng babaeng to. Jolene, sigaw ko sa kanya. Tumigil siya at tumingin sa akin. Tumakbo ko sa kanyang pwesto at niyakap siya mula sa likuran niya. Sorry na, nagbibiro lang naman ako sa iyo, Kitty eh. Come and have a seat. Hinila ko siya patungo sa lamesa at ako rin ang talo. Dala ko pa rin ang nalilbihan. Galit ka ata eh, tanong niya. Patak magagalit sa'yo. Gustong gusto ko ang pagsilbihan ka. My wife, Kitty Cat. Kainin mo ng sausage ko. I mean, ang homemade sausage ko. Ginawa ko yan para sa'yo. Umupo ako sa tabi niya. Ganito ang British sausage style, my wife. Say, ah! Isusubo ko na sana sa kanyang sausage ko na may biglang nag-doorbell sa pinto. Kaagad naman akong tumayo na makita ko sinong boy. Sita namin. It is Austin Wayne. Nakasando at fit jeans lang ang kumag at gusto ko siyang tagtarin ng bala ng mga oras na to. May dala tong pagkain nakabalot sa foil. Hi pre, pwedeng pumasok?
Para kay Jelaine. Para sa inyo to, he said. Thank you, but di ko na naituloy dahil sumingit biglang aking asawang Amazona. Hey, Oz, come inside. Tamang-tama, sumabay kasama ni Tiger. Saad ni Kitty Cat. Biglang kumuyom ang aking kamao nang makita ang maluwag na ngiti ng asawa ko sa lalaking hindi ko rin maitatanging maibubuga rin sa kagapuhan at kakisigan. Ano yan? Dinig kong tanong ni Kitty Cat. Umupo ako sa tabi niya at hinimasimas ang kanyang hita sa harap mismo ni Austin. I am just reminding him who owns the girl in front of him. Luto ko to. Tinuro sa akin ng lola ko na nagbakasyon ako sa Germany. Homemade German sausage to. Subukan mo, masarap at malaman. Hindi ka talaga mauumay. Nakangiting saad ni Austin kay Jelaine. Napaubo ako at muntik nang lumabas ang tubig na ininom ko sa aking ilong. Hinayupak na to? Labanan ng sausages ba to? Ay, mukhang masarap din ang German sausage mo, Austin, ha? Nagluto rin si Tiger, oh. Sausage ng ala British style, kaya lang mukhang malamig na. Dinig kong saad ni Kitty Cat at parang gusto nang lumabas na lahat ng aking ugat sa leeg dahil sa pagtitimpi. Malamig pero matigas pa rin ang British sausage ko. Nasabi ko na lamang. Nakita ko kinuha ni Kitty ang British sausage ko at kinagat yon. Totoo nga ah. Napaka-firm nito, Tiger, at masos. Masarap. Nakangiting sa Jelaine. Kumain na rin kayo, no? Ba't tinitingnan nyo lang ako? Sita nito at kumain na rin kami ni Austin. Kinuha naman niya ang German sausage ni Austin at kinagat. Sakto rin na, Austin. Galing din itong German sausage. Mabibilaukan siguro ko sa laki nitong sausage mo. Saad ni Kitty at sa inis ko, kinurot ko ang hita niya. Aray! Sus Mariosep! Tili ni Jelaine ang kinurot ko ang hita niya. Okay ka lang? Nag-aano lang tanong ni Austin Wayne. Tumango naman sa Jelaine. Kung gusto mong kumain ng homemade German sausage ko, just knock on my door and I will cook for you. Saad ni Austin. Hindi naman siguro maghahanap sa Jelaine na ibang sausage kasi yung sausage ko palang masyado ng malaki at masarap. At satisfied talaga siya sa haba ba naman at sarap, diba, Kitty? Hinalikan ko pa siya sa pisngi. Ngumiti naman to sa akin, ngunit pulang-pula ang mukha. Masarap din ang sausage mo, Austin. Don't worry kapag wala si Tiger, German sausage mo kakainin ko. Nakangiting sa Jelaine kay Austin. Kanina ko pa gustong manapak, pero itong si Jelaine, hindi talaga tumitigil sa pagsamba sa sausage ng kumag na to. Wow, sige, sinabi mo ha. Sambit ni Austin na tila mas lumapad pa ang ngiti sa labi nang marinig ang sinabi ni Jelaine. Pagkatapos kumain, nagpaalam na si Austin Wayne at dalawa kami naghugas ng plato ni Jelaine. Tahimik lamang ako dahil nainis ako sa kanya kanina. Hindi ko talaga gusto ang sinabi niya na kakainin ng sausage ni Austin kapag wala ako. Ay, tahimik? Milagro ata? Sambit niya sa akin. Tell me, anong problema mo, Zeller? Nagdadrama? Ba't mo kakainin ang German sausage niya kapag wala ako? Laro ba to sa'yo, Jelaine? Kasal na tayo, makikikain ka pa sa iba? Ay, antipatiko. Pagkain ng pinag-uusapan, Zeller, ano ba nasa isip mo? Di ako nakasagot. Basta, nagsiselos ako. Natawa naman siya sa akin. Tiger naman, iba ba ang iniisip mo? Akala mo yun ang anong ibig niyang sabihin? Teka, kailan pa ba naging sausage ang ano mo? Nakakaloka ka talaga. Ratatat nito. Ikaw at ang bunganga mo, Jelaine. Kasalanan ko pa ngayon na madumi ang utak mo. Hoy, magkakanak na tayo, Tiger, ha? Nakakatawa ka talaga. Next time, wag ka na magluto ng sausage na yan. Pati ako, dinadami mo pa sa pagiging malisyoso mo. Sorry na. Nagsiselos lang naman ako kasi mas gusto mo yung sausage niya eh. Bigla siyang nagwisik ng tubig sa aking mukha. Ayan, para mahimasmasan ka. Hindi ko ipagpapalit ang sausage mo, Zeller. Talaga? Masarap ako magluto? Tanga lang. Ewan ko sa'yo. Baliw. Humarap na siya ulit sa lababo at tinuloy ang paghuhugas ng plato. Binuhat ko siya at pinasok ng CR na nasa tabi ng kitchen. Huy, ang lamig! Sigaw niya dahil binuksan ko na kagad ang shower sa loob. Okay lang kahit malimig. Matigas pa rin naman ang sausage ko eh. Ikaw naman ang kainin ko ngayon. Saad ko sabay hila sa short niya pababa at sinamba ang kanyang pagkababae. I am obsessed with her body. I love her butt, her big round breast. Ang mukha niyang napaka-inosente. Jelaine Garcia is only mine and mine alone.
Pagkatapos maligo, pumunta na muna ako sa food porn resto ko. Matagal ako hindi nakapag-stay sa resto ko simula nang magka-love life ako. Pati simbahan, nakalimutan ko na rin yata. Biglang na-realize na Jelaine. Si Tiger naman pumasok na rin sa modeling agency. May katerbang papeles daw tong pipirmahan doon, kaya ako na lang ang nagmaneho ng kotse papuntang mall kung saan ang resto ko. Nadatnan ko si Eloisa, naglilinis ng table. Ang gandang babae nga naman ng batang to. Hello, Miss Jelaine. Bati niya sa akin. Hi, Eloisa. Kamusta? Ngumiti siya sa akin, ngunit ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Okay lang po. Eloisa, alam mo talaga, alam ko kung may problema ang isang tao. Kita ko sa mga mata. Kaya ikaw wag kang maglilihim sa akin. Saad ko sa kanya. Sinenyas ko siyang umupo sa aking tabi. Wala pa namang masyadong tao at may extra 4 waiters pa naman kami. Tell me, Eloisa, anong problema? Miss Jelaine, masakit pa rin eh. Akala ko kapag mabubuntis ako, mamahalin niya ako pero hindi. Mahal niya pa rin ang dati niyang nobya. Malungkot na saad ni Eloisa. Alam mo, Eloisa, ang hina mo. Kung ako nasa posisyon mo, mabubuhay na ako mag-isa. Teka, sino ba yung asawa mo? Kamag-anak ba ni Judas? Tanong ko. Natigilan siya na may nakitang dalawang sweet na magkapareha ang pumasok sa resto. Mas naglawa ang mga mata na makita si Timothy Jeller at isang napakaganda at sopistikadang babae na pumasok sa loob. Don't tell me, si Timothy ang asawa mo, Eloisa. Pagkumpirma ko sa kanya. Dahan-dahan siyang tumango. Anak ng kabayo nga naman. Ang kapatid pala ni Tiger na si Timothy pala ang Judas na asawa ni Eloisa. Nakita ko sa menu si Timothy at tumingin ng menu. Eloisa, puntahan mo sila. You get your order. Utos ko sa kanya. Miss, pwede bang iba na lang? Gaga. Ipakita mo sa Judas na yan hindi ka apektado. Go girl. Saad ko. Nakita kong tumayo si Eloisa. Lumapit sa dalawa. Nagulat naman si Timothy na makita ko sinong waitress sa harapan. Super gwapo rin ni Timothy. Malapad din ang katawan. Isa rin to sa mga babaelong jeller na pinag-uusapan ng karamihan. Nakita ko ang pagkunot ng noon nito na makita si Eloisa. Huling-huli ko ang mga tingin ni Timothy habang tumalikod na ito. Simple lamang si Eloisa, di katulad ng babaeng kasama ni Timothy, but I can say that Eloisa is like an angel. An innocent, beautiful angel. Tumayo ako at lumapit sa dalawa. Hi, Timothy. Thank you for choosing my resto. Nakangiti kong saad. Hey, Jelaine. Sa'yo pala tong sikat na resto dito sa mall. By the way, Melissa, sa Jelaine pala, asawa ni Tiger. Pagpapakilala ni Timothy sa akin at sa kasama niya. Umupo ako sa tapat nila. Hi, Jelaine. May asawa na pala si Tiger? Saan nito? Tumango lamang ako sa kanya. Hey, wife. Bro, kamusta? Si Tiger. Nakalapit na pala to sa amin na hindi ko man lang napapansin. Tumayo muna ako at nagbeso sa kitchen na dagdagan ang niluluto para kay Tiger. Pagkatapos bumalik na kagad at umupo sa tabi ng aking asawa. Di naman nagtagal dumating din si Terence. Hindi ko alam kung sinong titingnan ko. Lahat sila napakagwapo rin naman. Di nagtagal dumating si Eloisa na may tray na may lamang pitsil ng tubig at mga baso. Nakita ko nakatitig si Terence sa mukha ni Eloisa. Tingin na may paghanga. Hoy Terence, ganda ni Eloisa no? Alam mo, swerte magiging asawa ng batang yan. Masipag na, maganda pa. Teka, ipapakilala kita. Saad ko habang nakatingin kay Timothy. Tumayo ako papunta kay Eloisa at pinakiusapan siyang sumabay sa amin sa pagkain dahil nag-request si Terence na makilala ito. Inutusan ko ang dalawang waiter na lalaki na mag-aasikaso sa amin. Terence, ito na si Eloisa oh. Eloisa, kapatid nila tong jowa ko. Si Terence at Timothy Jeller. Patay mali siya kong sambit. Jowa? Yun talaga ang salitang ginamit mo? I'm her husband, Eloisa. Tiger Jeller. Singit naman ni Tiger na masama ang tingin sa akin. Inirapan ko na lamang ito. Ngumiti si Eloisa habang nakipagkamayan sa dalawa. Gusto kong pektosan si Timothy dahil dead ma talaga to kay Eloisa. Pero kinurot ko lamang ito para makipagsabayin na lamang. Alam ko nasasaktan siya tuwing sasandal si Melissa sa patitipon ng balikat nito. Sa tuwing gagalaw si Melissa at makikipagswitan kay Timothy, si Tiger ang binubugbog ko. Hindi ko na nga mapigilan at pati ang paa ni Tiger, tinatadyakan ko na. Galit ba sa akin si Jelaine? Bulong nito sa akin. Kanina ko pa napapansin, panay ang suntok.
Kalmot at tadyak mo sa akin, ha? Nainis na ako dyan sa kapatid mong si Timothy, ha? Dati galit kayo kay Mr. Dax. Ngayon naman, hinayaan nyo lamang na yang kapatid nyo? Bulong ko rin sa kanya. What? Tanong niya sa akin. Di siguro niya alam ang pinagkagagawa ng kapatid niya. Later, saad ko sa kanya. Pansin ko ang pag-aliwalas ng mukha ni Eloisa habang kakwentuhan si Terence. At ang hindi mailarawang mukha ni Timothy ang aking nasilayan habang nagkukwentuhan ng dalawa. Ma'am, sir, here's your order. Saad ng waiter habang iniisa-isa nitong ilapag ang mga pagkain sa mesa. Ay guys, new menu namin pala. Try nyo Melissa and Timothy, masarap to. Ito Melissa para sa'yo. Ang tigang na baka at kinulam na hipon. Timothy, try mo rin ang spicy chicken in bed and chicken 69 with hot sticky sauce. OMG, is this the real menu here? May tigang na baka ba at kinulam na manok as in? Di makapaniwalang saad ni Melissa. Oo, ikaw. Joke lang. Kaya nga very unique ang mga menu namin eh. Tumango ako ngunit gusto ko na siyang sabunutan. Terence, ito. Bagay sa ito. Beef tinuhog at quaky grilled pork. Saad ko kay Terence. Sa akin? Ano namang bagay na pagkain para sa akin, dear wife? Sumingit naman si Tiger. At di rin talaga papatalo sa mga kapatid. Ano pa nga ba, Tiger? Di ako. Char! Biro ko sa kanya habang parang timang na nilapit ang dibdib ko sa mukha niya. Natawa naman ang kumag sa ginawa ko. Sa Eloisa, tahimik lang kumakain sa tabi ni Terence. Ang binata panay ang pag-offer ng pagkain kay Eloisa. May isip naman yata si Eloisa, bro. Kung ano gusto niyang kainin, di ba? Di na yan bata. Dinig kong sita ni Timothy sa kapatid. Hayaan mo na, bro. Ganito talaga ako mag-alaga. Saad ni Terence. Jealousy is in the air. Ay, naka-flag ceremony ang sausage. Di ko mapigilang tumili na makita ang nakabukol sa pantalon ni Tiger. Menu pa ba yon? Hindi. Pero soon magiging menu ang British sausage flag ceremony style. Palusot ko. Buwisit na Tiger Jailer. Dito pa nag-flag ceremony. Natawa si Terence. Jelaine, kung lahat ng mga asawa namin kagaya mo, hindi ko na lang alam. Ay, grabe naman Terence. Kinakaya mo ba ang hipag mong maganda, sexy at pinagpala sa lahat ng bagay? Hindi ba, Tiger? Lambing ko kay Tiger at tahimik lamang na nakakinig sa akin. Ngumiti siya at tumango. Tiger, sus Mariosep, mag-flat-titty ka na nga, nakakahiya. Bulong ko sa kanya. Ang landi mo kasi. Sarap pa naman ng mga kapatid ko. Iharap mo yung bundok mo sa akin. Bulong din niya. Kinurot ko na lang siya pagkatapos. Hinimas ang hita niya para hindi na magagalit ang alaga niya. Pero mas nagalit pa yata to sa aking ginawa. CR muna ako. Tumayo si Tiger at nanlaki ang aking mata na makitang nakarong parking na si Tiger Jr. Inubos ko na lang ang aking pagkain kaysa bantayan ang galit na galit niyang ano. Isang oras na muna kami nag-usap ng mga kapatid niya bago nagpaalam ang mga to. Wife, may pupuntahan lang ako ha. I'll be back. Mag-iingat ka. Sambit ko. Alam ko may misyon na naman ito. Inom muna ako ng water. Sambit niya at pumunta na muna sa may counter. At nang bumalik niya at tinilikan ako sa labi. I love you. Kahit napakasaway at napakaingay mo, Jelaine Garcia. Sambit niya bago tuluyang umalis. Inayos ko ang mesa nang tumunog ang ringtone ng isang cellphone sa may upuan. Kay Tiger yon. Nahulog siguro. Samara ang nasa caller ID. Samara? Kinuha kong cellphone nito at sinagot ang tawag. Tay, nasan ka na? Hinabol kong hitman ni Gov Ganancial. Nandito ako sa direksyon ng pinagtataguan niya. Gubat to at di ko kabisado. I will send my location. Dalian mo na. Kailangan mahuli natin ang hitman na to. Saad ni Samara. I opened his mail. Pinatsuran ko ang location ng pinagsasabi ni Samara. Hindi nagtagal dumating si Tiger at alam ko, hinahanap nito ang naiwang cellphone. Binigay ko yun sa kanya at nakita ko, nagmamadali na tong umalis kaagad. Ganito ba talaga kapag ang asawa mo ay isang assassin? Hindi ko hawak ang oras niya. Paano kung lalabas na ang kambal? Maatim ko ba ang ganitong klase ng sitwasyon? Paano kung may mangyari sa kanya? Kahit magaling siya, hindi pa rin nakakasiguro ang bagay na yun. Nagpaalam ako sa kanila. Dali-dali akong pumunta sa parking at susundan ko si Tiger. Hindi ako papayag na may mangyayaring masama sa kanya.
Sa isang liblib na lugar pala ang binigay na location ni Samara. Nakakatakot tuloy dahil puro matataas na talahib ng damo at matataas na puno ang aking nakikita. Sa di kalayuan parang may natanaw akong gumalaw na talahib, kaya't sinundan ko yon. Nangangati na tuloy ako pero sa pag-aalala ko sa impaktong yon, sinuong ko ang nangangating mga talahib na to. Of course, maingat din ako sa paglalakad. Base nga sa rinig ko galing kay Samara, dito tumakbo ang hinahunting niyang spy. Naging tahimik ang buong paligid. Nawawala na ata ako pero hindi ako natakot. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa nakarating ako sa isang batis. Umupo na muna ako sa may malaking bato. Binasa ang aking mga paa. Wala na. Naliligaw na ako. Paano kaya ako makakaalis sa gubat na to? It is past 4 in the afternoon. Di magtatagal magdidilim na. Hinugasan ko muna ang aking mukha bago tumayo at parang asasin din na patago-tago sa mga punong pinagdaraanan ko. Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang napagtanto na baliw pala talaga ako. Ba't nga ba sinundan ko pa ang lalaking yon? Lintik, tigre. Nasaan ka na ba? Nakarating ako sa dalawang malaking puno na magkatabi lamang. Parang may naaninag ako mga boses. Parang pusa akong dahan-dahang lumalapit sa magkatabing puno at nakita ko si Tiger kausap si Samara Bright. May baril sila tila tinitingnan ang mapang kaparehas ng ipinadala ni Samara kanina sa cellphone ni Tiger. So you see, baka naman malayo ng taong yun ngayon, Samara, si Tiger. Impossible, Tiger. Kailangan mahuli natin siya. Isa siya sa pinakamaling na sniper ng kalaban. Kanina muntik ko na siyang mahuli kaya lang parang pusa eh. Ang bilis tumakbo. Nagpalitan kami ng putok. North side siya. I bet he's still here. Tinuro ang direksyon ko saan siguro nagtatago ang kalaban. So he is alone? Si Tiger. Maybe. Nakita kong tinitingnan ni Samara Bright si Tiger sa mukha. May pagkapila din talaga ang kapatid nito ni Renz Bright. Pahalik nga, isa lang. Sambit ito at biglang hinawakan ang ulo ni Tiger. Nakipag-lips to lips sa kumag. Walang iya nga naman talaga. Hoy! Makikipagharutan kayo sa gitna ng gubat na to? Nako Tiger, tumayo ka dyan. Bilis! Sigaw ko at sinipa ang paa ni Tiger. Tila na upos na kandila ang itsura nilang dalawa na makita ko. Ngumiti lamang si Samara at tumayo habang nakatago pa rin sa likod ng malaking puno. Ikaw na mag-explain, Tigre. Parang tuwang-tuwa pa tong Samara na to ah. Teka, bakit ka nandito, Jelaine? Sinusundan mo ko? Hindi mo ba alam bawat misyon ko delikado? Pangalawang beses na to, Jelaine ha? Galit din niyang saan. Shh! Tumahimik kayong dalawa. Sita ni Samara, sabay asinta ng baril nito sa taas ng mga puno. Galit ka pa, Tiger? Ikaw nga ay nakikipagharutan lang sa gitna ng misyon. Paano kung di ako dumating rito, ha? Ikaw kaya ang papatayin ko. Tinula ko ito tinadyakan, ngunit mabilis na umilag ang hodyo. Stop it, Jelaine. Hindi ka na nakakatuwa. Abat ikaw pa ang di natutuwa sa akin, Zeller, ha? Mabilis kong binunot ang baril niya at ikinasa ito. Di naman ako gaanong kaignorante sa mga baril. I learned during my college days. Jelaine, please. High-powered gun yan. Tinaas niya ang kanyang dalawang kamay na tila nag-surrender na. Tinutok ko ang baril sa gitna niya. Diyan ko kaya iputok ha, Tiger? Sambit ko. Jelaine, this is not a joke, please. Bitawan mo yan at ibigay mo sa akin. Sambit niya. You too. Shut up. Saad ni Samara habang inililibot ang baril nito sa taas. Sino bang hinahanap ninyong dalawa, ha? Napaka-VIP naman. Hoy, Tiger, umuwi ka na. Magsasaing ka pa. Sagot ko. Yeah, just give me the gun. Senyas pa nito sa akin. Tiger, huwag ka munang umalis. Nandito pa ang taong yon. Lintik kayong dalawa. Hoy, spy! Lumabas ka na nga. Uuwi pa ang asawa ko para magsaing at maglaba. Istorbo ka talaga. Lalabas ka ba o hindi? Isa, dalawa, tatlo. Sigaw ko sabay nagpapatok ng isang bala gamit ang baril na hinawakan ko. Holy cow! Sigaw ni Samara. Lintik ka talaga, Jelaine. Nadali mong kalaban. Nabitawan ko ang baril na makita kong may taong nahulog sa hindi kalayuan kung saan ko ipinutok ang baril. Nag-sign of the cross ako. Diyos ko, Lord, nakapatay ata ako ng tao. Kasalanan mo talaga to, Zeller. Masama akong tinignan si Tiger na di rin makapaniwala na sa isang putok ko lamang natamaan ng spy na kanina pa nila hinahanap. Jelaine,
Ikaw lang sa kalam. Kinintutan ako ni Samara bago to naglakad papalayo. By the way, ako nang halik kay Tiger. Di ako papatulan yan. Proven and tested na yan. Halos 50 misyon kaming nagkasama dati, pero walang effect ang beauty ko. Sa Britanyong Dax na yan?